po. Good morning po sa inyong lahat. Good morning po. Good morning po. Good morning po. Good morning po. Ngayong umaga po is November 18, 2024, 7:15 AM. Meron lang po tayong konting pakikinggan galing kay Sir Tolfo in action. And before that, bago mag-proceed, please naman po do me a favor. Kasi nasa Stars Advance Challenge po ako. Please support me by sending stars. And then, please subscribe my YouTube channel, Russell Padama Dayag, and also my Facebook. Suportahan niyo naman po ako para ganahan po ako gumawa ng content na maramihan. Nasa ano na po tayo? Nasa Stars Advance Challenge po. Doon po sa tinatawag na parang box. So, please do me a favor. Kasi, to make me inspired all day, every day, para makuha ko yung weekly challenge, Stars Advance Challenge. Kaya nga, sabi ko, nahihirapan nga ako ng 50. Last hindi ko nga unlock yung 50 ko. But, thank you pa rin po kasi na-receive ko yung dumating yung Stars Advance Challenge sa galing kay Sir Meta. Good morning po sa inyo, Sir Meta. So, thank you po. So, good morning po sa inyong lahat. Good morning po sa inyong lahat. Today is November 18, 2024, 7:18 AM. Gusto ko lang pong makinig dito. Pinakamalungkot na pag-uwi ng isang OFW. Naano ko na po to, na content ko na po to. Pero ito po yung updated na anong pangalan dito. Hindi ko kasi nilalagay. Kasi dito, may mga mga notebook ako. Malipis na nga lang. Lahat kasi, alam niyo naman po, di ba? Ayaw ko ng talaga. Especially at may sakit ako. Inaano ko yan. Tinatanggal ko yan, tapos sinusunog ko. Ganun po yun. Pero yung iba, nilalagay sa lupa. Tinatabon. Tinatabunan. Kaso ako, sinusunog ko talaga para walang talaga. So, ito po. Humihingi ng tulong ang pamilya ng OFW sa Jeddah. From 2 weeks ago. Ito po ay galing sa Wanted Radio ni Sir Tolfo. So, let's begin and start listening. Listen.
Nasabi niyo na po sa inyong dahilan, ano pong ikinamatay? Yung nga po, sir, di ko po masabi sa amin kung ano po ang dahilan. June 16 po, umalis dito. June 28, last contact. Kailan niyo po nabalitaan na namatay po? July 22 po. Mahigit isang buwan lang. Nagpunta po yung kapatid ko po sa agency. Wala po silang ginawang aksyon. Wala pa pong sinasabi sa amin yung cause of death po ni Work. Bakit ibabalik sa agency? Ano problema? So, ibig sabihin, may problema between the amo and the worker. So, para sa akin, may nangyaring foul play dito. Sana hindi. Pero para sa akin, ang kutob ko, may nangyaring hindi maganda dito sa ating OFW. Nagpakamatay daw po yung kapatid ko. O, sabi mo, hindi mo alam. Tapos sabi niyo pala dyan, nagpakamatay. Ano ba pala? Nag-iba po yung ugali, yung pakikusumo ng amo niya sa kanya. Papasaklolo siya. Kaya lang po wala kang ginawa sa agency. Tinatalikuran lang po nila kami. Ikipag-ugnayan sa mga otoridad ng JEDA para alamin talaga yung tunay na cause of death. Magre-report kagad po ako sa inyo, sir. This is my hack for working smart, Monday.com. Let me show you how I use Monday.com to create a tailor-made workflow. First, the most comfortable way for me to look at a board is as a table. What's most important to me is to see all of the team's projects, so I add them to the board just like that. At nakikiramay po kami sa inyo mula rin sa ating Pangulo. Ang utos po ng ating Pangulo ay gawin ang lahat para matulungan kayo. Isa pong panganin yung anak, Sir Justin. Justin, grade 7. Ilang taon ka na ba? Well, yung mga programa naman kung hawak nila. Dala nun yung pangako namin na tulungan kapag may nangyari sa mga commercial. Ano pong bahala sa inyo? Kahit na isang trahedya itong nangyari, nagulat ako sa sinabi ng anak ni Jenlyn. Tinanong namin siya kung ano ang gusto niya maging. Sa kaagad, sumagot siya sa amin. Ang gusto ko maging welder ng barko. Nagulat ako. Yung usual na tinutulong ng OWA, kasi meron naman tayong programa talaga, nakakasanayan para tulungan. Ito naging special sa amin because I have met a future multi-millionaire dito in the person of this kid. It is very rare na nakaka-meet ako ng mga ganitong bata. He's 12 years old and he knows what he wants and we will do all we can within the capacity ng OWA to make his dreams come true. Ang relasyon nila sa OWA, sa DMW, hindi naman nagtatapos dito sa pagkakataon na tayo nagkakita-kita. Ito ay magpapatuloy. Kumbaga, ang gusto kong inyong tratuhin na kasama kami sa inyong pamilya. Makikiramay sa kalungkutan, makikisaya sa kasiyahan ninyo. So, yun ang aming mapapangako. Secretary Hundadaaro po, ano po ang matubong po natin dito sa kaso ng Sunod Amatorio at may tutulong po natin sa family? Ang unang-unang gagawin ay paglapag ng kanyang mga labi, dadalhin siya sa isang lugar kung saan may co-conduct ng NBI authorized autopsy at siguro may isang linggo ang labas ng resulta. Matapos na isasagot tayo na action batay sa ano man ang maging resulta ng investigasyon ng autopsy. Ito naman po sa agency, ano po ang latest po natin? Agency sa ngayon nakasuspend at dahil failure to monitor at may ongoing investigation hanggang sa mahatulan sila ng pinal kung tukol sa kararatan ng lisensya nila. Benepisyo rin po ba nga matatanggap po ang family? Yes, sa gana ng DMW at sa OWA may ibibigay na benepisyo kasama na dyan ng funeral expenses, burial expenses, tapos yung livelihood at scholarship para sa mga dalawang bata. Maraming salamat po sa lalo na po sa OWA kay Sir Nash. Ngayon,
ngayon sa Torres Escaro Funeral Home sa Cavite kung saan dito isasagawa ng NBI yung kanilang autopsy at maghihintay tayo ng isang linggo para malaman ang resulta ng pagkamatay ng ating OFW na si Ma'am Jeline. At matapos ang autopsy ay agad din babiyahe ang pamilya papuntang Baler Aurora para maiburol din sa kanilang probinsya ang ating OFW na si Ma'am Jeline Amatorio. Sarap sulitin ang weekend with This is my hack for working smart, Monday.com. Let me show you how I use Monday.com to create a tailor-made workflow. First, the most comfortable way for me to look at a board is as a table. Sir Jeriel, nandito po kami para parating po yung pakikiramay ni Senator Raffy sa nangyari po kay Ma'am Jeline. Ilang araw niyo na pong hindi siya nakakausap. Nabanggit niyo rin po sa amin na umpisa ko doon kayo sa agency, nakikipag-ugnayan. Okay. At ano ho yung palagi nilang sinasabi po sa inyo? Lagi naman daw po nilang pinupuntahan daw po. Araw-araw po kami sa kanila nag-update na papunta po nila minsan sa employer niya. Ilan na po ang anak po ninyo, sir? Dalawa po. Yung lalaki, yung panganay po 12 years old, yung pangalawa 9. Ano po yung naging dahilan niya? Bakit po siya nag-abroad? Para po dun sa dalawang bata. Ilang buwan na po siya doon sa employer niyo? Araw pa lang po, June 16 po siya na-deploy po sa Jeddah. June 28 po, hindi na po namin nakontak. Nung siya po ba ay umalis po ng Pilipinas, masigla po ba siya? Wala siyang sakit? Masigla po, wala po talagang sakit. Kamusta siya makisalamuha? Mabait po yung Jeline. Ano po yung naging huling usapan po ninyo ni Ma'am Jeline? Ang sinabi ko kasi niya nung huli po ay na mawawala na po sila ng wifi. Kumbaga July po na hindi na natin siya makontak. Umabot na mga mahigit 2 buwan, tama po? Oo, July 22 na po namin nalaman na wala na pong buhay. Kasama na patay. May nabanggit po ba si Ma'am Jeline na pangarap niya para sa mga anak po niya at sa inyo po, sa pamilya? Maraming pangarap. Kaya po siya umalis ng Pilipinas para sa dalawang bata po, para makapag-aral. Kasi na lang po yung sinabi po niya na pag-aralin mabuti dalawang bata. Yun na lang po ang pangako ko sa akin. Nagtago nga po sa akin ng palis. Ayaw ko nga po siyang payagan. Nagpilit lang. Bakit ayaw niyo po siyang payagan, tay? Po ang dalawang bata. Kayo po ang nagbabantay. Sabi niya, alis siya, may mapilit. Bigla lang mali. Po yung maaalala po ninyo sa kanya po? Yung bait po siya, mahal.
sa pagmansya. Gusto ko kayong sabihin sa inyo pong anak, Lo? Ay, kipit ko, nandiyan na siya. Hindi namin sila malilimutan. Habang buhay ko. Bantayan na lang niya ng mga bata, mga anak ko. Ano po yung huling pag-uusap po ninyo? Nasa Baclaran po kami, nagsimba po siya. Pinag-pray nga po niya na sana maging makay po yung employer niya. Sobrang sakit po kasi po inilakad po talaga yun sa agency, pati po sa OWA. Tapos po nung nalaman ko po, baka pong umuo po yung mundo ko. Bakit po si Idol Rafi ang nilapitan po ninyo? Kasi po alam po namin na matutulungan po kami ni Senator Rafi Tulfo kasi po mabilis po siya. Ma'am, ano ang naging reaction po ninyo na tinulungan po kayo ni Idol? Masaya po kasi naging mabilis po yung pag-uwi po niya. Saka kumbaga nandiyan po siya na nakabantay din po siya sa pag-asikaso po sa kapatid ko na si Jelyn. Ano po ang maaalala po ninyo kay Jelyn, ma'am? Marami po kasi magkasunod po kaming dalawa. Kami kasi yung magkapatid na delang magkapatid, magkaibigan din, matalik na magkaibigan. Lahat ng ano niya, sinasabi niya sa akin. Ako yung laging tagapayo niya. Siya yung kapatid na sobrang iyakin. Pero kapag bigay. Ano po yung huling usapan po ninyo ni Ma'am Jelyn, ma'am? Gusto niyang na tumawag sa mag-video call kami. At gusto niya makausap yung anak ko yun. Kaso nagkataon naman po na wala akong load. Siguro yun na yung sana na huli namin na na pag-uusap. Sinabi niya na maraming pumapasok sa isip niya. Sabi ko naman sa kanya, tulad ng sabi ko gano'n, yung mga advance na. Kasi ko naiisip na siguro yung mga advance na ganitong pangyayari. Meron na po ba kayong kutob kung ano na yung nangyayari po sa kanya, ma'am? May mga naikikwento ba siya na sitwasyon niya doon sa abroad? Ang sinasabi lang po niya sa akin, lagi magpapalipat na siya ng amo niya. Magpapalipat siya ng employer niya. Tapos po, hindi po siya sa akin nagsabi ng mga nangyayari. Basta yun lang po lagi yung sinasabi niya sa akin na nagpapalipat na siya ng employer doon sa dati niyang Ano ang naging reaction niyo doon sa ginawa ng agency? Bali, ano po yun, kasi parang pinabayaan talaga nila yun. Parang nag-easy-easy lang sila kasi lagi ang sagot sa kanila ng employer. It's fine, she's fine. Yun lang lagi ang sagot. Hindi lagi nila sagot sa amin. Kaya kumbaga parang hindi sila gumawa talaga ng paraan para kumustahin siya. Bali, nagpapasalamat po ako sa kanila sa OWA po dahil mula nung umuwi siya hanggang ngayon nandito sila nakasama namin pa sa BMW na sila yung gumabay doon sa sa agency. Tsaka lalong higit po kay Senator Rafi Tulfo, sobrang nagpapasalamat po kami kasi hindi dahil sa kanya na siguro matagal pa saya bago mataon na kumbaga parang siya din yung naging daan para mapabilis din po yung maging pag-uwi niya. Masaya po kami kasi kahit po sa huling sandali po niya nakasama na po namin siya. Papasalamat po kami kay Senator Rafi Tulfo dahil nandito naman po yung ate namin pati sa OWA po. Tsaka sa BMW. Sa kasalukuyan po, hinihintay pa natin yung result ng autopsy ng NBI. Kung ano man po ang maging resulta po nito ay agad-agad po natin na tatawagan pa rin ng OWA at BMW. Kung lumabas po na merong foul play po talaga at hindi natural death yung pagkamatay ni Jelyn, kailangan mapanagot po natin yung dapat mapanagot, especially yung employer po niya. So, Duriel, pangako po ni Idol Rafi hanggang sa malaman po natin yung autopsy at mabigyan natin ng hustisya kung may foul play po ang nangyari kay Jelyn. Ay hindi po kami titigil si Senator na matutukan itong kaso at mabigyang justice po natin siya. So ano po ang mga naitulong na ng OWA at BMW? Dennis po na dapat po sa kanya na i-continue po ng nalagay ng Okay po. Sige po. So hanggang kung sakali po may matutulong po ko ang programa, huwag po kayo mag-atubili na lumapit po sa amin. At ngayon po, dala din po namin yung pinabibigay po ni Senator na groceries para po doon sa 2 bata. At mag-aabot din po si Senator ng
ng tulong na kahit makabawas po dito sa panggastos po ninyo habang nakaburol po si Ma'am Janine. Ito po sir, tapit po. No one's immune to hair fall. My hair gets its daily dose of Provitamin from Pantene. Formula with Provitamin B5 strengthens hair and helps build hair fall immunity for 10 times less hair fall. Pantene. Salamat po at nakasama na po namin si Jerin. May nilibing na rin po siya ng ayos bukas po. Nagpapasalamat po ako sa DMW na lagi nakatutong po sa amin. Dr. Rafi, salamat po dahil autopsy na po ang bangkay ng aking kapatid na si Jerin. At iniintay na lang po namin ang resulta ng autopsy po niya. At salamat din po at na-cancel na rin po ang agency niya. Maraming salamat po. Maraming po salamat kay Dr. Rafi. Nakauwi na anak ko po sa DW, sa Boa. Kasi dito, Maraming salamat po, Senator Rafi Tulfo, pati po sa OWA at DMW. Maraming salamat po. Ako lang naman po nakikinig. Wala naman po talaga akong sasabihin masyado regarding sa pangyayari kasi na-autopsy na. At andyan naman po si Sir Rafi Tulfo at andyan na rin po yung OWA na tumutulong sa kanila. Andyan din po si Sir Arnel Ignacio na agaran action na report talaga agad kay Sir Rafi Tulfo. Ngayon po, ang katanungan ko lang naman po na paulit-ulit. 1 month ago, nalaman ng patay. Dito pa lang po, may foul play na. Bakit po? Niloloko niyo ba kami? Niloloko niyo ba ang gobyerno ng Pilipinas? Ngayon, from the start na may nangyari na or nagkasakit na ang isang workers, you should inform the agency, employer. According to Miss Russell Padamadayag, hanapin niyo po siya. Dahil yun po yung maraming katanungan. Never touch the body without the police, without our government action. Pero sa nangyaring to, 1 month ago, nalaman ng pamilyang patay na. Even 2 weeks ago,
nalaman, even 1 week ago. But on that day, you should inform our government, the family, the OWA, under the polo, under the OFW or the workers who are fighting their rights. Now, 1 month ago, meaning injected formalin. And who told them na mag-i-inject ng formalin without inform the family? All the possible action for this family, I informed government of Jeddah. Why your government, the police, the employer are like that to us? Now, 1 month ago, and do you think only one month ago? Madam, on that day na hindi niya na-contact, there's a possible may nangyari na. That's the scenario and that's the cycle. It's because 1 month ago, no one informed them to our government. And there's a foul play to make the government para yung gobyerno nila ay pumanig sa kanila. Never put or injected formalin without the family knows. Why the formalin injected? Bakit ko sinabi? I don't have proof. It's because babaho ang katawan, iiba yung katawan. How many days should be without the body formalin? Ano ang side effect? Uudin na. Babaho na. Nandyan na yung mga likido na lumalabas. I am right, Sir Tolfa. That's the possible. Then why walang sinabi sa pamilya na namatay na? And how many days should be malaman na injectable sa katawan ng formalin? At how many days should be malalaman na yung autopsy, yung result na nakikita natin, na nakikita ninyo, do you think 100%? No po. Why po? It's because there's a foul play. Gusto nilang maligtas, iligtas ang sarili nilang maling gawain. Diyan pa lang po sa formalin na yan. Every decision for the workers should know the family, the agency, the government of this country. See? 1 month ago, or less than 2 months ago, or more than 2 months ago. And do you think, pagdating dito, and do you think, the result, it's because they need to wait
1 week before the autopsy. Or before the result 2 weeks or 1 week. Ano pong hinihintay ninyo? Makukuha po ba dyan? Diyan pa lang po. And it's injected formalin. Kahit hindi nyo na po i-autopsy yan. There's a foul play. And you can sue them without informing. And who told them? Who agreed na mag-inject ng formalin? Even the government, yes, we agreed. Why? How about the family? It's because you don't want to let them know that the workers are died. Formalin. For what? What are the side effects of the formalin in the body of the corpse? In the body, tawag yan, patay na katawan. Ang pagkakaalam ko kasi, ako po'y magtatanong, yung skin po ba ng ating kamay pwedeng i-remove at gawing gloves? At malalaman doon kung anong object ang hinahawakan ng isang workers na namatay. Malalaman po ba? At kung sino yung skin na hinahawakan, it's because maybe they are fighting inside their house. Diba sabi ko sa inyo, never touch the body if you saw the workers died in your house. Why? It's because 100% mag-i-investigate ang gobyerno ninyo at ang gobyerno namin. But tinanggalan nyo po ng responsibilidad na makuha ang rights ng workers namin, ng Pilipinong yan. Now, this is the fact, actual questions. Saan po namatay ang workers na yan? And this is the questions again. Sir Tolfo, you remember, if you are listening last year, November until now, you remember how to check from up, down, external, internal. She's a woman. What kind of internal? And how many days should be healed?
you, if a woman died in their country, you need to check external and internal. What kind of internal? Why? Autopsy? Magtatanong ako, malalaman po ba sa autopsy kung ginalaw ang babaeng yan? Now, ilang days po mag-heal. How many times? Formalin. Anong nakakapaloob sa formalin? Is it 100% the result na gusto nating makuha ay nakukuha talaga? No. So please naman sa mga nag-autopsy, nag-i-investigate, ipaalam niyo naman po sa kapwa tagapagtanggol. At least naman magtanong po kayo kung anong possible at hindi possible na mangyayari sa katawan kahit patay na. Kasi as sa aking kaalaman, merong duration po yan. Yung katawan pag na-fridge, merong duration lang po yan. And then, merong duration na po yan after injected the formalin sa katawan. Until when? Injected. It's because there's expiry in their body. One month ago, now the agency just only cancel. Kaya nga Sir Tolfo, sabi ko, Sir Arnel Ignacio, diba? Cancel? Anong cancel? Anong klaseng cancel po to? How many days? How many months? How many years? To the DMW, POAA. Buhay po, nakataya. Remember po sa inyong lahat, especially Sir Arnel Ignacio. Oh, wow. DMW. Agency. Polo Embassy. Ang lahat ng mga sahod ninyo ay galing po yan sa mga OFW. Kinakain niyo po.
dugot pawis ng mga workers. Bakit po? Kung wala sila, wala din po kayong kapera-pera dyan sa trabaho nyo. At yan po yung pinapakain nyo sa mga anak ninyo. Yan din po yung pinapaaral ninyo sa mga anak ninyo. Kaya pagbutihan nyo. See? I'm really sorry, Sir Tolfo and Sir Arnel, at sa lahat ng mga ano ha. This is in my thought. Ganon po tayo. Kaliit. Bakit? When it comes to our action. Bakit po? Ilagay natin 2 months ago or 1 week ago. They are not informing our government. One hour or on the spot nakita mo nawalan na ng malay. And what are the real action? You need to keep it and just inform your government without knowing us, knowing our government, especially the family. What kind of action of that? See? Do you remember po? Well-known po sila when it comes molestia. Nirape po ako sa Middle East. 2022. Ganun po ang tingin nila sa atin. Bakit? Until now, my case, I am including the information in my life. But do you think the report are 100%? Now, this is the scenario against Sir Tolfo. Pag ang Filipino ang nagkamali, may ebidensya agad. CCTV. And to the Middle East, if your human did mistake without witness, how come po? You protecting the mistake, the wrong side of your humans. That's your law? If that's your law, very good po. Meaning, you cannot protect the rights and no respect for those Filipinos or for those humans na nagtatrabaho dyan sa inyong country. How we can call fair? Don't inform us it's because the culture, it's because the culture. Now, Sir Tolfo, that's the culture. How about the life of the Filipinos?
No jail. Tulad nito, Sir Tulfo. Bill ng kuryente. Delayed ang bayad. Just only the penalty. That's why they are still accepting the workers from Philippines. Even the other countries. Diba? Siga kasi dito. Nawala ako. Alam niyo po sa action ninyo, sorry ha. I'm really sorry. Kahit na sa 17 years old na namatay na workers na positive na 17 years old ang gumawa. Can possible. But the questions, how many men inside and out in their house? Why po? Ganun po ang tingin nila sa atin. Kahit sa case ko nga halos walang improvement. No one informed me. Now, pwede ako magtanong. Pag minaltrato ang isang workers at nawalan na ng malay, inenji ka ng formalin, do you think yung mga pasapasaan dyan pa? Do you think po, ito lang naman po yung, ang likot ng pag-iisip ko, na impossible but possible. Those effective na tira sa katawan ng formalin, pag ito po'y injected to the body, kung patay na. Malakas din po ang tira niyan kahit buhay po ang tao. Even single cubes just put in the liquor or just only the water, sinisira niyan ang lamang loob ng tao. Pag buhay po, nagkokos po yan ng rashes. Not only by rashes, nagkokos po yan. Anong tawag yan? Yung mga violet, pasa-pasa. Nagkokos po yan, vomiting. Nagkokos po yan ng hilo.
Nagkukos po yan. Init sa katawan. That's why you need water. If you stay long in water, possible, mamamatay ka. That's the effective of formalin. Patay man o buhay. True po yan. Hindi po biro-biro ang nanggaling sa bunganga ko. Posible po yan. Kayong mga babaeng magaganda na halos mahilig makipagbarkada sa mga lalaki. Tandaan nyo, mag-isip kayo. Hindi ko i-include yan. Kaya nga ako'y nagtatanong, what are the costs of formalin? Alive or dead? In the body. Internal and external. Brain. You open the... Sorry ha. Sa mga bata, please. Nagkamali talaga ako ng ano. Pero hindi ko talaga kaya sa... Pinipigilan kasi nila na dumami yung followers ko. Yun po yung nakikita ko. So... sinusubukan ko pong mag-live sa YouTube ko pero halos hindi ako makapag-live. Not like before na it's easy for me to look para makapag-live ako. Hindi po. And all my YouTube here in my phone, ang nakalagay ay puro Arabic. Kaya halos hindi ko mabasa. Never ko pong ginalaw at ginawang Arabic ang cellphone ko. See? 2 months mahigit. So, kailan po sila tumawag? Sorry po sa inyo, sir, madam, ha? Hindi po sa inyo. This what I did are wake up call to our government. Hindi po sa pamilya nyo, ha? I'm fighting the rights also for your... Kaya wag po kayo ma-insulto, ha? Not for you, not for all of you. For them. Now, who are they? If you are included, then kasalanan nyo. Gawin nyo ng maayos sa trabaho nyo. But if you're not included, wala
job. Very good. Dahil ginawa niyo yung responsibilidad niyo ng 100%. Do you think? Kung oo, di very good. Kung hindi, more improvement. Now, my questions. Kailan po tumawag ang agency? Kailan po tumawag? Paano po na-inform ang RFA na may nangyari na sa workers? At paano po nalaman ng agency dito na ganun na po, wala na pong buhay ang workers na yan? Now, kailan po nangyari yung communication ng bawat agency, bawat employer or gobyerno ng Jeddah? Kailan po? And who authorized to injected the formalin? And who did that? Let me remind you to all of you why sinali ko po ang formalin. This is the questions. Pag nawalan ng malay, ano ng katawan, and the possible there ay uudi ng katawan, babaho ang katawan, maybe just 1 week or 2 weeks or less than 1 week. It's because walang ginawa. Now, who are the responsible to inject? Who did the inject of died person? Died body. Tama ba? Basta, patay na katawan. Sino po ang nag-inject niya? Now, Sir Dolfo, bakit yung mindset are only the employer and the workers? Now, pag kumuha tayo ng isang part ng katawan, do you think nakikita ba 100%? Kung may formalin na, it's 100%. Nakikita ba? Eh baka yung nakikita doon is, ito may sakit yan. It's because just the Microsoft and the colors. It possible. Ako pa, di ba sabi ko sa inyo, ang formalin po, baka nga po, di ba, ang formalin po, tandaan nyo po, pag buhay po ang tao,
cubes pack. How many hours the effective in the body, Mabilisan lang po yan. Nakakaramdam ka na ng init sa katawan. Hilo. Pangangati, I am sure. Tampal-tampal sa pangangatawan. And the most important effectivity inside our katawan. Tinitira niya intestine, liver, kidney, ngayon, do you think can 100% masasave yung buhay mo kung maliligo ka lang? No po. That's the side effect of formalin. Paano ko nalaman? Lahat ng mga senaryong possible na mangyari sa akin sana ay ginawan ko ng sarili kong pag-aaral. No. Ang iba nga tinatapon na lang. Sa tabing daanan. May mga CCTV sila. Only here in this Philippines, this country, the CCTV, those Filipinos chismosa and chismosa. Dagdag ang report. Now to Sir Arnel Ignacio, what kind of livelihood ang pwede niyong ibigay sa pamilyang yan? Scholarship. Pangkabuhayan. And how much? And the thing, the insurance from agency. Don't agree the actual cost. Look, the amount should be from the insurance. Please. And do also that family from Jeddah na nagkasala talaga. At kung sino yung nag-inject ng formalin. At ilan po sila talaga ang included there. Hindi protektahan po sila dyan. Because they are families. Only as amo to
them, we will go to jail. So don't, Sir Arnel Ignacio, huwag niyo pong sabihin na only livelihood lang ha. Pangkabuhay yan. At scholarship. Please include the rights, all rights for this family, especially the insurance from the agency. Don't look the actual cost. Look the right cost. Agency or yung doon mismo sa insurance. Huwag niyo pong, alam niyo po yan. Ang lahat ng kaso ng pangyayari ay nasa loob po ng ibang bansa. Hindi po dito. Bakit po ganitong senaryo? Bakit po dito nagagawa ang mga senaryong posibleng investigation? Because the conversion of money is just a little bit for them. They don't want spent or spending money. Their money. So, alam niyo na po yan. And that's what I want also. The life. Waiting autopsy for 1 week? For what? It's because they said there's a formalin again. Ganon po ba yun? Marami pong salamat sa inyong lahat. And sorry ha sa mga senaryong alam kong possible yun eh. So, thank you very much to all of you who are watching, who are listening. My thought, I learned that from teacher namin sa St. Alexius. Yung thought na yun nandun talaga yung thought na yun. Kaya I thought, you thought, our thought. That's the thought. So, marami pong salamat sa inyong lahat. Please do, please naman, bigyan niyo naman po ako ng kasi nasanaw na po siya Stars Advanced Challenge na po ako. And hoping na makuha ko po siya talaga. So, thank you po. Thank you po sa lahat. Para magkaroon din po ako ng inspiration sa aking mga thought na magiging thought niyo rin.
at magiging thought nating lahat. So, I thought, you thought, we thought. Like that. So, marami pong salamat sa inyo. Thank you. Thank you very much. Salut po ako sa inyo. Maraming po salamat.